Magandang araw nga pala sa inyo mga ka-hunter, no? So, konting kaalaman lang para sa mga nagbabalak magkati ng labuyo, no? So, sa mga wala pa palang pangati dyan na nagbabalak bumili ng pangkating bantam, ano? So, ayan, tips ko lang sa inyo, kung kayo ay bumili ng pangkating bantam, mas maiging piliin ninyo yung magagandang quality ng bantam. Hindi kasi porket bantam pwede nang ikati, no? Kahit sabihin nating masipag tumilaok, kapag nilapitan naman aalis din yung labuyo. Kasi sa mga bantam ay kinatatakutan din ng mga labuyo, lalo na dyan sa gubat, ano. So, tips ko sa inyo, kapag bumili kayo ng pangkate na bantam, ay ang pipiliin ninyo yung hindi masyadong malaki ang kanyang palong. Dahil kapag sobrang laki ang palong ng inyong pangkate, diyan kasi natatakot yung labuyo sa angkin nilang corona, no? Dahil sa kung mas malaki pa ang corona ng pangati natin, ay may tendency kasing matatakot yung labuyo. Dahil lagi niyang nakikita kasi sa gubat yung mga malalaki ang palong. Dahil sa gubat kasi, sa kaparihan niyang labuyo, halos magkapare-pareho sila ng mga palong dyan sa gubat na yan. Kaya hindi gaano nilang kinakasahan yung mga malalapad ang palong. Okay naman yung palong niya ay tindig, na huwag masyadong malaki, yung tama lang na kalaki, tamang laki lang ang palong. Dahil dyan kasi tumitingin madalas ang mga labuyo, sa palong, sa angkin nilang corona, no? Kasi kung nakita nila yan na mas malaki pa kaysa kanilang mga daladalang corona, ay natatakot ang labuyo. Base lang po yan sa mga karanasan ko nung araw na ako ay nagkakate noong 1996 pa, no? Na nagumpisa na ako noon na magkate, at madami rin tayong labuyo nung araw. At ngayon lang tayo nakapag-vlog din ng labuyo, kasi nung araw wala pang cellphone nung araw. Kaya ngayon lang ako nakabahagi sa inyo ng kahit konti man lang, ay may maibibigay tayo na konting kaalaman sa mga baguhan pa lamang na nagbabalak magkate ng labuyo, no? So, tips ko sa inyo, kapag kayo ay bumili ng pangkate, lalo na sa mga bantam, ganitong palong ang madalas salpukin sa gubat. Dahil bihira lang nakikita ng mga labuyo ang mga ganitong klaseng palong o corona, no? Papakita ko sa inyo. Ganitong palong ang dapat nyong piliin kapag bantam ang mabibili ninyo na gawin yung pangkate. Yan, diba? Pero ito ay hindi ito bantam. Ito ay purong labuyo na kakaiba ang palong. Yan, ayan, di ba? Kakaiba ang kanyang palong. Ayan, purong labuyo po ito, na matagal ko na ding alaga tong manok na to. So, ganito ang dapat nyong piliin, na sila ay mabilis salpukin dahil sa liit ng kanyang dalang corona.
Ito kasi ay kinaiinisan nila sa gubat kapag nakakita sila ng ganitong klaseng palong, no? So, base lang ito sa mga karanasan ko nung araw. Na nasubukan ko naman yung mga masyadong malalapad ang palong ay hindi ganong sinasalpok yan. Kadalasan nilalapitan naman, kaso bigla lang mawawala yung alpas, ano, yung labuyo. Kahit pa may inahin na dala ay hindi pa rin kakasa yung labuyo dahil ayun nga, natatakot sila. Para naman sa mga labuyo, mga ka-hunter, so base rin ito sa karanasan ko noong araw tungkol sa mga labuyo, ay kapag pumili tayo ng gawin nating pangkating labuyo, yung mga labuyo na talaga, sa totoo lang saan naman tayo nag-uumpisa, doon naman din tayo nag-uumpisa sa bantam, ano. So tapos na din natin yan na talakayin. So ngayon dito naman tayo sa labuyo, na kung tayo ay pipili ng gawing pangkating labuyo, ay sa palong din tayo tumitingin. O lalo na ako, sa palong talaga ako tumitingin ng mga ginagawang pangkati. Huwag masyadong malapad ang palong na gawin nating pangkati. Ito ay base lang talaga sa mga naranasan ko noong araw. At ngayon pa lamang ako nakabalik sa paglalabuyo. So hindi porket labuyo na huli natin, gawin na nating pangkati, pwede naman yun. Pwede naman ding ikati yung mga ganyan. Kaso lang hindi ganong kinakasahan yung mga malalapad masyado ang kanilang mga palong. Pipiliin natin kapag tayo ay bumili ng labuyo, dahil alam kong madaming nagbabalak magkati ngayong next season, ano. At yung iba wala pang pangkati, talagang nagbabalak pa yan na bumili. So ang tips ko ay piliin niyo yung wag masyadong malapad ang palong, yung nasa katamtaman lang ang palong ng labuyo or labuyo dyan. Madami kasi, kadalasan kasi sa mga labuyo malalapad ang palong. Madalas yan, malalapad talaga ang palong. Tira lang din tayong makahuli ng mga maliliit lang ang palong. Kadalasan ay nasa sakto lang ang palong ng mga labuyo, no? So ganyan ang pipiliin natin kapag tayo ay bumibili, yung sakto lang ang laki ng palong. Dahil dyan madalas nakatingin ang mga labuyo sa palong. Ewan ko kung bakit, siguro nagwagwapuhan sila o naiinis sila, no? Dahil kaya nilang itaboy yung mga maliliit ang palong. Alam nila na kapag sinalpok nila yan, madali lang nilang itaboy kapag sinalpok nila, no? So base lang yan sa mga estimate natin, ano? So andito pala ako sa duyan. Ayan. So hanggang dyan lang mga kanter ang may babahagi nating tips para sa mga baguhan na nagbabalak bumili ng pangkati, ano. So hanggang dito na muna. At siyempre, huwag nyo naman kalimutang mag-like, subscribe, comment na din kayo mga kanter. At sana magkita-kita ulit tayo. Hanggang sa muli.